Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami ay mapalaya at masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mong kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ay ipinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinikilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon, nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya ay hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya ay ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit muli siyang binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na Kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Sion, aking iniluluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon sa hari sa Sion. Aking ihahayag ang ipinag-uutos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako naman itong ang gilaw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko, anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok,
durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkurat, katakutan lubha. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Sumainyo po ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay marami ang silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroron ako pang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Kapag naroroon ako at ipaghanda na kayo ng matitirahan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano naming malalaman ang daan. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayon, happy birthday sa inyo. Sa may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Ang atin pong ebanghelyo, ito po ang tinatawag na farewell speech ng ating Panginoon bago ho siya ipako sa krus at mamatay sa Kalbaryo. When is the best time to die? Walang makapagsabi. O kaya naman naririnig ninyo yung salitang untimely death. Ang tanong ko naman ay meron hubang timely death? Meron pa nga nagtatampo sa pare, Father, ay hindi malang ho kayo nakapuntain nung burol ng aking ina, o kaya ay ama, o kaya ay kamag-anak. Ay ang sabi ko naman ay pasensya na. Ay next time, i-schedule ninyo kung kailan mamamatay. At sigurado akong naririto. Ay, when is the best time to die? No one knows. Wala akong makakapagsabi. Ang atin nung ebanghelyo din, ay ito ho yung isa sa mga binabasa kapag ho may funeral mass. And our gospel is very consoling. Kung tutuusin, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Bakit nga ho ba daan? Sapagkat tinuturo ni Jesus ang pabalik, papunta sa Ama. Going home to the Father.
Kaya mapapasin ho ninyo doon sa mga kabaong minsan may nakalagay, going home. At yung ikalawa, what is the truth? Bakit katotohanan? Sapagkat siya hong agent of revelation, siyang sinugo ng Diyos Ama. Hindi ho ito fact, kung hindi ho ito ay katotohanan, truth. Sinugo ng Ama upang ang lahat ng mga naligaw ng landas at kanyang mga anak ay pagtipu-tipunin upang bumalik sa Ama. Bakit ito ho buhay? Bakit siya ang buhay? Sapagkat ang ibibigay ho niya ay buhay na walang hanggan. Eternal life. Anong kagandahan sa buhay na walang hanggan? Good news, lahat ho ng problema ay lilipas. Lahat ho ng mga sakit, tiisin sa buhay ay lilipas. Lahat ng mga suliranin, lahat ng mga galit, tampo, sama ng loob, ay lilipas din. Bakit? Sapagkat tayo ay mamamatay. At sa kabilang buhay, wala na hong pagtitiis. Kaya wag ho nating sayangin ang ating buhay. Saan? Sa mga sinasabi ng mga tao na masasama sa atin. At tayo naman ho'y nai-stress din sa mga paninira. Kung ang mga tao ay naninira sa inyo, titigan ninyo sa mata at sabihin ninyong mamamatay ka din. Hindi ito pagsumpa. Sapagkat siya'y lilipas din, ikaw ay lilipas din, bakit mo sasayangin ang iyong buhay sa pangungumonsume? Ang bad Diyos naman ho, yun hong saya, lilipas din. Yun hong inyong tagumpay sa buhay, lilipas din. Yun hong mga mahal sa buhay, lilipas din. Sapagkat, sabi sa Ebanghelyo, naipaghanda ko na kayo ng matitirahan. Maaring magtanong, Father, bakit ka bata ho nung namatay? Baka natapos ng kanyang bahay. Naunang natapos. Father, bakit yun ho katagal mamatay? Baka hindi nagpapadala ng materyales, kaya hindi pa masimulan. Pero sigurado ho, lahat ho tayo lilipas. At sasabihin natin, going home, babalik ho tayo sa Ama, kay Jesus. Do not let our hearts be troubled. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa akin. Ay, sa misa, lalo tigito sa patay, nag-iiyakan. Father, isa na naman ho ay wala nang namamatay. Para wala nang lungkot. Para hindi na namimighati. Ay, ang sabi ko, at ang dagdag pa nila ay sabi ni may Father, sana naman din ho, ay kung mamamatay, sana ay sabay-sabay na lamang. Teka muna, ako'y nakikimisa lang din ako'y idadamay mo pa. Ay gusto mong mauna, ikaw ay mauna. Ay gusto ho nating mapunta sa langit, pero ayaw ho nating mamatay. Sayang naman ho ang ating buhay, kung iisipin lang natin ay hantungan ay libingan. Kung ang hantungan lamang ho natin ay sementeryo, sayang. Ang isipin ho natin ay yung pangako ng ating Panginoong Yesus, sapagkat sa kanyang kamatayan ay binuksan niya ang pintuan ng langit para ho sa ating lahat. Kaya tayo ay nabubuhay, hindi lamang ang hinihintay natin ay kamatayan. Tayo ay nabubuhay sapagkat ang patutunguhan ho natin ay pagkabuhay. Yun yung ibang mga, tawag ito yung mga plan-plan sa kahit sa kamatayan, ay mayroong mga plan na from womb to womb.
kay Jesus from womb to resurrection. Kaya tayo hindi dapat mangamba ang ating puso. Ano bang kahihinat na natin? Kita naman ho ninyo, kadali ng panahon. At ito ho, ang binabanggit ko, pag ako'y nagsesermon sa patay, o kadali ng panahon, mamaya, o ngayon ay umaga na naman, mamaya ay sisikat ang araw, o nakasikat na naman, mainit na nga kaagad agang-aga pa. O mamaya, tatanghalian, hapunan, tatrabaho, uuwi sa bahay, tutulog, magpe-Facebook ng kaunti. Mamaya, kinabukasan, igayon na uli. Mamaya, tapos ng Abril, mamaya, Mayo na, alayan na naman. O, ay mamaya, hindi mo mapapansin, papasko na naman Mamaya, ay may binibinyagan, may ikakasal. Hindi mo na mamalay, may nabalitaan ka ng may namatay. O mamaya ay tayo na ang susunod Hindi natin namamalayan para hubang gayon na lamang ang cycle ng ating buhay. Kaya nga may dalawang bagay na tayong hindi kayang iwasan Una, tayo ho ay tatanda. Kahit wala kang ginagawa, ikaw ay tatanda. Tayo ay tatanda. Kaya pag ikaw ay nagbe-birthday, huwag mong ikakahiya ang iyong edad. Pag tinanong ka, sabihin mo, ay ako'y 64, 65, 70. Meron ka naman nagbe-birthday na sa pabata? Wala naman Meron ba nagbe-birthday na binabawasan ng edad? Wala naman nadadagdagan pa nga yan. Huwag natin ikahiya, tatanda tayo. Kahit na nung ikuskus mo sa mukha, kukulubot din yan. Kahit na nung pagpapakulay ng buhok mo, puputi din yan. Kahit na nung pagpapula ng nguso, ngingiwi din yan. Hindi natin ito maiiwasan At yung ikalawa, whether you like it or not, we will all die. Mamamatay din ho tayo. Pero sa atin, oo nga po, hindi naman kamatayan talaga ating hinihintay. Sa atin, habang tayo ay buhay, ginagawa ho nating makabuluhan at kapaki-pakinapang. Kaya sa bandang huli, sasabihin natin, inihanda ng tahanan para sa akin ng Diyos. Kahit naman yung mga alagad, nalungkot din nung nawala si Jesus. Pero siya nagbigay ho ng assurance. Nagbigay ho sa atin siya ng consoling words. May isa pang buhay na naghihintay sa atin. At yan ay buhay sa piling ng ating Panginoon Diyos. Manalangin tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamagitan ni Jesus ay naghanda ng lugar sa langit para sa atin. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at mananatiling kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa, naway makalaya sa mga ligalig at mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan. Kung saan inaasam naming manirahan sa piling mo magpasawalang hanggan.
Hinihiling po namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa malamig na salita. Kapuri-puri ka Diyos sa malamig na saliputan ng sikoy na mula sa katas ng ubas mga kalangan at pag-inom. Manalangin po kay mga kapatid upang ating paghahain na ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay. Ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kung hindi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga po na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang pagkain ng Mesiya sa maamong tumpa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakipagkapatid kay Jesus. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunuan langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiyalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay. At ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming arsobispot ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan mo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose, ang kalisisang esposo ng Mahal na Birheng Maria na atin ding patron. Kaisa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagtiwang naman po namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng paraan papuri sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po natin gawin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Asaan mo suni ang loob dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa tulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mong aming pananampalataya at aming mga pagkakasala, pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos tong Kristong muling nabuhay. Siya nagalis sa makasalanan sa libutan. Mapalad po tayong lahat ng manginanihan sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ngayong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, lingapin, subaybayan, kasama na po yung buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Mayong ihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo